Ito po, sunod mga kababayan. Dito tayo kay Trillanes. Naku po mga kababayan, ito na. Ano ba ang sabi mga kababayan? Dito po, kaya nga, di ba ma'am, gaba po yan pag nasunog. So ito po mga kababayan, ang naka-ano sa atin ngayon ay patungkol po dito mga kababayan sa ayan. So, ang sabi kasi mga kababayan dito sa interview ni Trillanes sa 4 Alas, mga kababayan ay nakakatawa po na isipin na antayin daw natin baka next week. Baka next week daw mga kababayan ay meron daw babaliktad na isang miyembro ng 18 Marines. So, ito po mga kababayan, matatawa kayo dito sa balitang ito, sa interview ni Trillanes na ang sabi, hawak na daw ni Trillanes itong isa sa mga miyembro ng Marines. Ito po. So ngayon mga kababayan, ito po, pakinggan nyo po dito sa interview ni Trillanes. Nako, sa DZMM po ito mga kababayan. Ang balita ko sa ito, yung pinakabago mo ngayon, ay may babaliktad. Yeah. Wow. So, Ayan mga kababayan. Balita daw ngayon, meron daw babaliktad sa 18 Marines. Kalaka. Sino kaya dito, mga kababayan? Bakit di pa, di ba, si Silda si Madriaga? Ano daw? Bakit di pa na iba ang Silda ni Madriaga? Hindi po natin kasi alam yan, Ma'am Ashley Kate. Marami po kasing proseso yan, Ma'am Ashley Kate. Kasi kung tutuusin, hindi lang din po si Madriaga ang pwedeng ganyanin. Kasi baka sabihin naman ng ibang nakakulong napaka-unfair naman. Diba? Oo, paano kung may mga nakakulong doon na same sa case ni Madriaga, hindi man papayag yung iba. Napaka-unfair. So, ngayon mga kababayan, ito po dito kay Trillanes, sa interview ni Trillanes sa 4 Alas, na kung saan po mga kababayan ay sinabi po mismo dito ni Trillanes na antabayanan po natin, hintayin po natin next week. Halaka! Next week or next month or next 2 weeks, meron daw lalantad dyan at mangungumpisal. Halaka, patay ka diha. Nako, patay kayo dito. Nako, mabubulgar kayo dito. Nagugulat kayo ngayon mga kababayan na itong mga 18 Marines ay ang palusot nila ay delikado daw ang buhay. May death threat daw. Ang problema mga kababayan, mukhang pinalusot na lang yata nila death threat or baka nakuha na ni Trillanes itong kabila. At ang sabi pa nga dito ni Trillanes mga kababayan, meron daw lalantad dito kung sino ang nasa likod ng kanilang paggawa ng ganitong issue at magkano ang binayad sa kanila. Ito po mga kababayan. breaking. Yan naman yung usual story, ano? Sa ngayon, may mga feelers na nga. No? At eventually, antayin lang natin within siguro a few weeks down the road, merong magkukumpisal dyan, nasasabihin. Merong magkukumpisal. Hintayin lang daw natin mga few weeks. Halaka, patay kayo diya. Kaya pala mga kababayan, napansin ninyo ngayon, ang palusot nitong grupo nila Dipensor ay hindi daw lalantad ang mga 18 Marines or mga ex-Marines kasi daw may banta sa buhay. So, kailangan daw nilang mag-full out kasi marami daw umaaligid. Maraming umaaligid o marami nang umalis. At iniwan kayo at ilalaglag kayo next week. Nako, mga kababayan. Ito yung malaking ngayon mga kababayan. Malaking aantabayanan natin na mukhang mag-iba yata. Kasi kung napansin niyo si Attorney Baligod, binawi na yung mga sinasabi niya sa press con. Mukhang laban-bawi na. Nag-iba na yung script. Tapos ito pa, sabi ni Trillanes. Pakinggan ninyo mga kababayan. Sa ngayon, may mga feelers na nga. No? At eventually, antayin lang natin within siguro a few weeks down the road, Patay. merong magkukumpisal dyan, nasasabihin, ganito yung binayad sa kanila, ito yung kumausap sa kanila, na ito yung sabihin. Mga kababayan, hindi si Trillanes magsasabi ng ganyan.
kung hindi siya sigurado. Alam naman natin mga kababayan, lahat ng sinabi ni Trillanes nagkatotoo. Ano bang patunay? Bakit sabihin na naman ng mga DDS, hindi totoo yan, kwentong barbero yan. Bakit? Si Digong na nakulong, kwentong barbero pa rin. Si Digong na hindi na makauwi-uwi at naipit na dun sa ICC, kwentong thrilling pa rin. Sundalong kanin pa rin ba yun? Sabi kasi ng mga DDS, kwento mo sa pagong. Hindi totoo yan, thrilling yan, sundalong kanin yan. Ending, hindi pa ba sapat na ebidensya si Digong? Hindi pa ba sampal sa pagmumukha ninyong katangahan ninyo? Nakulong si Digong? So ngayon mga kababayan, sabi ni Trillanes dyan, na antayin natin next week, merong mangungumpisal dyan. Ako patay. Hindi magsasalita si Trillanes ng ganyan mga kababayan kung hindi totoo yan. Baka kasi mga kababayan, yung Marines na yan na magsasalita or mangungumpisal ay baka nag-recant. Ibig sabihin, kung ano yung nandun sa affidavit ay siguro binawi niya or baka nagpanotaryo na ito na kung ano yung mga salaysay na sasabihin. Di ba mga kababayan? Para hindi masabing kwento-kwento lang, nagpapanotaryo siguro itong Marines na ito na babaliktad. Hala ka, patay ka diha. Babaliktad ba yun, Henry? Dahil kakasuhan mo eh. Ba may kaso kang kinasuhan? Yes, nakasuhan ko na kahapon, then may mga nagkaso na, si Secretary Anya, nagkaso na rin. And I think several others would be filing cases. So, ito na ngayon. If they thought na pwede lang nilang gawin yon without any consequence, well, nagkakamali sila. Pero, ate, ang balita ko sa ito, ang pinakabago mo ngayon, ay may babaliktad. Yeah. Yun. Wow. So, Babaliktad nga. breaking. Yan naman yung usual story, ano? Sa ngayon, may mga feelers na nga. No? At eventually, antayin lang natin within siguro a few weeks down the road, merong magkukumpisal dyan, nasasabihin. Few weeks down the road. May magkukumpisal daw dyan, patay. Kaya pala sabi mga kababayan ni NBI Director Melvin Matibag na mayroon nga daw silang nakukuha ng mga reports na kung saan ay kung sino ang nasa likod nitong 18 Marines, magkano ang binayad, sino ang nagbayad, tapos mayroon daw lalabas dyan ng mga generals, tapos 100 piraso daw yan. O bakit nasabi ni NBI Director Melvin Matibag yan kung wala silang sources? Hindi naman po pwedeng magbitaw si NBI Director Melvin Matibag ng ganyan-ganyan kung hindi totoo. Kasi bakit mga kababayan, mahuhulog doon na fake news siya. NBI kami mismo, tapos gagawa ka ng hindi totoo, maglabas ka ng statement na ganyan. So, ibig sabihin mga kababayan, meron talaga silang nakuhang report na ang sabi, hindi lang daw yan 18, 100 daw talaga yan. And the rest dyan, pagkatapos daw nitong 18, hindi na daw to lalabas, meron daw papalit dyan na mga retired general. Oo, sabi ni Melvin Matibag. Hala ka, patay kayo diha, mga kababayan. Mismo si Trillanes na nagsabi. Ganito yung binayad sa kanila, ito yung kumausap sa kanila, na ito yung sabihin. So, gano'n ang mangyayari dyan. Babaliktad ba yun, Henry? Dahil kakasuhan mo eh. Ba may kaso kang kinasuhan? Yes, nakasuhan ko na kahapon, then may mga nagkaso na, si Secretary Anya, nagkaso na rin. So may nag-comment, sabi, siguro Marine na dating kasamahan din ni Trillanes yung babaliktad kaya humingi ng payo kay Sentry Umami na binayaran sila. Naku, patay ka diha. Baka di nila inaasahang kakasuhan sila kaya takot. Baka di kasali sa usapan ang makasuhan sila. Actually, Sir Kendry, ganito po yan Ganito po yan. Ilang beses ko yan sinabi sa mga DDS na kapag magtanggol kayo sa isang politiko, itanggol nyo based lang sa inyong narratives, no? Huwag po kayong magtanggol na ang akala ninyo ay tatay nyo na, nanay nyo na, kapatid nyo na yung pagtanggol ninyo na halos ipagpatayan na ninyo. Tapos in the meantime or ending, pagdating doon na makasuhan kayo, hindi naman kayo tinutulungan. So, ngayon, pag nakasuhan kayo, do you think tutulungan sila niyan? Hindi. So, kanya-kanyang kalasan yan ngayon, mga kababayan. So, kapag ang tanging gagawin dyan sa mga kinasuhan na Marines, yung 18 Marines na to, kung hindi sila tutulungan, which is matulad sila kay Madriaga, hindi ba nila nakita si Madriaga? Hindi ba nila nakita si Ramil Madriaga kung anong nangyari? Noong panahon na si Ramil Madriaga ay nasa laya pa at tumulong pa, no, dito sa kanila,
ay mabango. Binigyan pa ng regalo, binigyan ng cellphone, kung ano-ano ang pinagawa. Pero nung ending nung nakasuhan na ito, ay initsyapuera niya. Ang hiling nga lang tulungan para makalaya, pero ending wala. 'Di ba? Oh, kaya do you think mga kababayan dito sa ikinaso ni Trillanes ngayon, bukod dito sa Marines, kay Badoy, kay Gisonsa, kay Katibinag, do you think tutulungan sila niyan? Sinong tutulong sa kanila? Eh mismo nga si Digong hindi din magawang tulungan yung sarili, nakakulong. Yan nga ang sabi ng isang vlogger na sino ba yung nagsabi no na nag-react na si Digong nga nakulong at hindi makalaya-laya na napakamakapangyarihan nun. May mga guns yun, may mga connection yun. Kayo pa kaya? Diba? Hindi nyo naiisip yan. Yung poon nyo nga nakulong, kayo pa kaya hindi? Oh. Kaya sa totoo lang mga kababayan, nakita nyo, bukod kay Madriaga, bigyan ko po kayo ng example. Naalala nyo yung mga Pilipino sa Qatar, yung Kuwait ba yun o Qatar, yung mga rally-rally nang hinuli sila at nakulong? O, tinulungan ba sila ni Duterte doon para makalaya? Wala. Naalala ninyo yung mga Pilipino sa Hong Kong dahil dyan sa pirma-pirma ni Digong na kinumpis ka ng pulis na hindi natin alam kung nakakulong ngayon. O, tinulungan ba sila? Wala rin. O, naalala niyo si Boy Lighter? O, naalala niyo si Boy Lighter? Nakasuhan ng inciting to sedition? Anong sabi ni Boy Lighter? Utot, ayaw ko nang sumama sa rally-rally na yan. Kasi bakit? Kapag nakasuhan ako, wala naman tumulong sa akin. Kaya yan ang mahirap mga kababayan. So anong gagawin nitong mga Marines na nakasuhan ngayon? Do you think? Do you think, mga kababayan? Anong gagawin ngayon ng mga Marines na nakasuhan ni Trillanes? Do you think tutulungan sila? Hindi sila tutulungan dyan. Ang mangyari dyan, ang tanging gawin lang ng mga Marines ay bumaliktad kay Trillanes at sabihin kung ano ang mga nasa likod nila. Kasi bakit? Wala naman silang choice Alam nga naman, sige nga mga kababayan, tanungin ko kayo. Halimbawa ako, si Kent Garcia, isa akong presidente ng Pilipinas. Tapos natalo ako sa eleksyon. Gusto kong tumakbong vice president. So, ang gagawin ko para masira ko yung kalaban ko, mag-hired ako ng mga retired na Marines. So yun, utusan ko, babayaran ko. Ngayon, kapag inutusan ko yun, binayaran ko, ang usapan namin doon, ganito pag once na bayad ko na kayo, kung ano man ang mangyari sa inyo, hindi ko na pananagutan kasi tinanggap niyo yung bayad Ganyan yan di ba mga kababayan? Ganun ang mangyari. Ito yung kontrata natin. Lumantad kayo, bibigyan ko kayo tag 50 million per head. 50 million per head, siraan nyo si Trillanes. Siraan nyo si Bongbong Marcos. Pero ito ang ating kasulatan. Once na matanggap nyo ang pera, kung makasuhan man kayo, bahala na kayo kung anong gagawin ninyo. Kasi bayad ko kayo Hindi ko naman kayo empleyado, binayaran ko kayo. So ngayon mga kababayan, ang sabi, at least nakatanggap sila ng 50 million. Sa 50 million na yan, kaya ba nilang iligtas ang sarili nila pag nakasuhan sila? So ngayon, alangan naman mga kababayan na ako, sasabihin ko, wag kayong mag-alala. Kasi nakasuhan kayo ngayon, ako ang bahala sa inyo. So ang iisipin ngayon ni Trillanes, ako ang nasa likod ng pagsira sa kanya at kay PBBM. Kasi bakit ko ipagtanggol yung mga Marines na yan? So sa madaling salita, ang isipin agad ng mga kalaban, ng mga siniraan ng Marines, na ako ang nasa likod kasi ipagtanggol ko sila. So sa madaling salita, wala na akong pake, hindi na ako magsasalita. Maliban na lang na ang mga Marines ay magsalita at umamin na inutusan ko sila. Kasi mga kababayan, wala namang magnanakaw na aminin mo ikaw nagnakaw, di nakulong ka ngayon. 'Di ba? Ganon mangyayari dyan mga kababayan. Ang tanging pag-asa ng Marines para sila'y maabsuelto sa kaso, ilaglag nila. Kaya yung sabi nila ngayon na hindi sila magpapakita, hindi sila lalabas kasi delikado ang buhay nila. Hindi po delikado ang buhay nila laban kay Trillanes, kay Anyo, sa mga kongresista, kundi delikado ang buhay nila sa taong nagbayad sa kanila. Kasi once na sila'y bumaliktad, papatayin talaga yan sila. 'Di ba? Kasi ang mangyari dyan mga kababayan, kapag sila'y bumaliktad, ang isipin agad ng mga tao, isipin agad nung nagbayad sa kanila, sige, subukan yung bumaliktad, papatayin ko kayo. Alam ko yung lugar ninyo, alam kong pamilya ninyo. So ang mangyari dyan mga kababayan, once na sila'y bumaliktad, delikado talaga buhay nila.
sa ngayon. Tapos kapag may mangyari dyan na binaril, or halimbawa sa 18 Marines may napatay dyan, may namatay, may binaril, ang pagbibintangan agad dyan, si Trillanes, si Anyo, si Dilima, yung mga binibigkas, si General Torre, kasi yun yung mga naaabutan daw ng maleta. So ang pagbibintangan dyan ngayon, itong mga personalidad na binigkas nilang pinadalhan ng maleta. Pero ngayon mga kababayan, ang totoong magpapatay dyan, yung nasa likod na nag-utos sa kanila kasi natatakot yan. Matatakot na ibulgar. Kasi itong mga Marines, ang tanging kalayaan lang nila para mawala yung kaso ay sumuko at aminin kung sino ang nasa likod. Ngayon kung umamin sila at sumuko sila kay Trillanes, hindi sila papatayin, hindi sila kakasuhan. Poprotektahan sila ni Trillanes. Ang problema ngayon, bago ba sila makapunta kay Trillanes, hindi ba sila mapatay? 'Di ba? Yan ang problema nila, Sir Kenry. Hindi po ang magpapatay dito, hindi yung mga taong inakusahan na hinatira ng maleta. Ang magpapatay dito, yung nag-utos sa kanila, which is ganyan ang nangyari sa war on drugs ni Digong. Kunwari, pinatay yung adik, pinatay yung ganyan, hindi po. Pinatay yun kasi may kakuntsaba. Yung kakuntsaba ng droga na kabila na drug lord number 2, pinapapatay doon kasi, ang sabi ganito, Mr. President, drug lord number 1, drug lord number 2. Si drug lord number 2, si number 1, maraming pusher, maraming tulak. Siyempre, si drug lord number 2, naiinggit kay drug lord number 1, bakit siya walang benta? Yung number 1, marami, si number 2 wala. Ang gagawin doon, pupunta si number 2 kay President at sabihin, ipapatay mo yung mga adik na yan, bibigyan kita ng datong. 2 billion. Patayin mo lahat yan. Pinatay lahat. Pero walang drug lord na matay. Bakit? Kasi hindi yun papatayin ni Gongdi, yung drug lord number 1, kasi nagbibigay yun ng malaki. Pati si drug lord number 2, hindi niya papatayin yun kasi nagbibigay din ng malaki. So ang gagawin doon ni Gongdi, ipapatay niya lahat ng adik, lahat ng tulak, lahat ng pusher. Pero yung mga drug lord, ligtas. Kasi bakit? Mahirap kaya maghanap ng drug lord, mga kababayan na nagbibigay ng bilyon-bilyon sa'yo. Maghanap ka ng mga pusher, addict, marami. Pero yung drug lord, bihira lang. Kaya, walang drug lord na natumba. Kasi, nagbigay si drug lord number 1, nagbigay si drug lord number 2. Diba? So, ang ipapatumba lang ni Digongyo dyan, ay yung, mga kababayan, yung mga, addictus lang. Diba? Alam nyo na, mga kababayan, yan ang patunay. Diba? Yan ang patunay, mga kababayan. Katulad dito kay Trillanes. Hindi po mga kababayan, hindi po sila Trillanes, kung sakali man na may mangyari dito sa 18 Marines, hindi itong mga inakusahan nila. Kasi kung si Trillanes gusto niyang patayin yung 18 Marines na yan, edi sana hindi na siya nag-file ng kaso. So ano pang saysay nung file niyang kaso kung papatayin lang din naman niya? Kung meron mang magtangka sa buhay ng 18 Marines ay yung nag-uutos sa kanila kasi natatakot yung nag-uutos sa kanila or nagbayad sa kanila na ilaglag. 'Di ba? Mahirap ang pinasok nitong 18 Marines. Hindi sila mapapatay sa kalaban, papatayin sila mismo ng nag-utos sa kanila. Kasi ilalaglag talaga nila yan, hindi naman na sila tutulungan dyan eh. Ano bang makukuhang tulong nila dun sa nag-utos sa kanila? Kung bayad lang naman sila, hindi ko naman kayo empleyado, binayaran ko kayo. Diba? Nandito sa usapan natin, sa kontrata natin, 50 million per head sa inyo, siraan nyo si ganito, siraan si ganyan. Pero pag nakasuhan kayo, hindi ko na pananagutan, bayad ko kayo eh. Ganon yon. So, ang gagawin doon, nang nagbayad sa kanila or nasa likod sa kanila, ipapatumba sila. Kaysa naman sa lilipat pa sana matumba. Paano kung hawak na nga ni Trillanes? Kasi based dito sa mga sinabi ni Trillanes, mga kababayan, ang balita ko sa ang pinakabago mo ngayon ay may babaliktad. Yeah. Yun. Wow. So, May babaliktad nga. breaking. Yan naman yung usual story, sa ngayon, may mga feelers na nga. At eventually, antayin lang natin, within siguro a few weeks down the road, merong magkukumpisal dyan, nasasabihin. Ibig sabihin, itong sinabi ni Trillanes na mayroong magkukumpisal dyan, mayroong magsasalita dyan, may ilalaglag yan, hawak na niya siguro. Kasi bakit, mga kababayan, imposible naman na magsasalita kang ganun-ganun, tapos paano yung nagbayad sa'yo? Paano yung nasa likod mo? Kaya ang lakas ng loob mong lumabas.
Imposible naman itong 18 Marines mga kababayan, walang nag-utos dito na lumantad sila. Do you think mga kababayan, yung bang mga pamasahe nila, pampakain nila, do you think kung ikaw, tanungin kita, pupunta ka sa press con, ipakita mo yung mukha mo, ilagay mo sa alanganin yung buhay mo kung wala kang makuha? Sige nga, sa rally pa nga lang, kung walang 500, walang sasama eh. Oh. Do you think mga kababayan, itong 18 Marines, walang nakukuha tong kapalit bago sila lumanta dyan at magsalita? Kung ako niyan, halimbawa mag-offer, okay, kung marami kang alam dyan, Kent, na may mga naabutan ng malita, Kent, ito, 50 million, magsalita ka lang. Kasi kung ako, walang bayad, walang kapalit, hindi ako magsalita dyan. Buhay ko at buhay ng pamilya ko ang kapalit dyan. Diba? Do you think mga kababayan, itong 18 Marines, magiging organize sila kung walang organizer? Tanong ko lang, ang 18 Marines, paano sila magkakasama-sama dyan? Paano sila maglakas na loob na lumabas kung walang nasa likod dyan? Diba? Do you think ma-organize sila ng ganyan kung wala silang organizer? May organizer yan. Hindi yun ba? Ano yun? Pukuha lang sila ng retired na ganun, retired na ganito, retired na ganyan. Pag-iipunin nila, tapos pasalitain nila isa-isa. Di mabubutasan sila ngayon kasi ano na may salita nung isa, ano na may salita nung isa, ano naman yung isa. Nire-recruit yan, tapos pinagsama-sama yan, tapos binibrinwash yan, tinuruan paano magsalita. Meron pa nga doon sa kay Gutesa, di ba? May matanda pa sa likod ni Erwin Tulfo, gumaganon, 3. Pumunta ka ba? Hindi. Ilang beses? 3. Gumaganon? May mga nagko-coach dyan. Diba? Ang problema dyan, paano kung itong sinabi ni Trillanes ay sa 18 Marines may nakuha na nga siya? Kasi syempre ang isipin ng 18 Marines, tandaan ninyo, Marines din ako. Sabihin ni Trillanes, tandaan nyo, sundalo din ako. Sundalo din kayo. Sino bang magtutulungan? Diba? Yan ang, mga kababayan, yan ang katanungan ngayon. Tama ba ako, mga kababayan?